Ang pahayag ni Jason sa hinggil sa umunoy kaganapan kay Senadora Risa Hontiveros ay nagdulot ng matinding tensyon sa lipunan. Ayon kay Sonza, ipinakita niyang mga impormasyon na naglalaman ng di umunoy iligal na gawain ni Hontiveros nung siya ay namuhunong direktor ng PhilHealth. Isang malaking pangyayari ang pagkakaroon ng desisyon mula sa Korte Suprema na nagtakda ng kahinahunan sa isyu ng PhilHealth. Isinusulong ang pag-unlad sa imbestigasyon. Nang dahil sa mga aligasyon, nadagdagan na agitasyon ng publiko patungkol sa mga isyu ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan sa ilalim ng administrasyon. Ang mga ganitong balita ay naglikha ng masusing pagsusuri mula sa mamamayan upang matiyak ang transparency at accountability sa pamahalaan. Well, isang haitong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. No, finally, nagkaroon na ng linaw ang Supreme Court na illegal, wala sa hulog, criminal act yung ginawa nila sa PhilHealth nung siya ay direktor pa, na binigyan nila ang sarili nila ng birthday gift, Christmas bonus, 13th month pay, 14th month pay, at kung ano-ano pang pay, pati pampaganda, i-charge nila lahat. Ngayon, sabi na Supreme Court, yan ay illegal. Congratulations sa kanila, no? Kasi finally, nagkaroon na ng linaw. Yun ang matagal nang inaantay ng nila Senator Risa na magdesisyon ang Supreme Court kasi kinwestiyon nila yung desisyon ng COA na sinabi ng COA mali yung paggastos nila, no? Illegal. Nako, Madam Risa, yari na. Korte po mga kaibigan, desisyon po ng korte, lumabas na mga kaibigan. Paano yan? Madam Risa, karma is real. Sabi ko sa inyo guys karma is real. Di ba? Paano yan? Meron na pong desisyon. Malamang may parusa ka na dyan, Madam Risa at N Company, o sino man yung mga kasama nyo. Mga bonuses, mga 13-month pay, 14-month pay. Grabe, may 14th month pay pa. Grabe, ibang klase ka talaga, Madam Risa. Pahiring-hiring ka pa sa Senado. Isa ka rin palang may kabalastugan na ginagawa sa PhilHealth nung ikaw ay isang direktor pa. Yan ang sinasabi natin mga kaibigan. Karma is digital. Ayan galing po yan kay Mr. J. Sonsa mga kaibigan. No? At meron pong balita niyan, hindi po yan marites. Talagang ang sabi po ng ibang mga lawyer, ibalik mo daw ang 1.8 billion na mga bonuses na ginamit mo sa sarili mong mga bonuses at pagpapaganda. Pati ba naman pagpapaganda mga kaibigan? Ginamit? Grabe, nakakahiya. Ibig sabihin, nagpaganda siya sa kanyang mukha? Nagparetoke siya? Ginamit ang pera ng PhilHealth? Hindi ba nakakahiya yun? Ibang klase talaga to si Madam. Ngayon, ang kapal talaga ng fest, no? May mga pahiring-hiring pa. At kung ano-ano pang mga sinasabi. Pagdating po doon kay Pastor Kibuloy, yun naman pala, meron din naman pala siyang maitim na balak, mga kaibigan, no? Meron siyang sariling agenda. Kasi nga, ang sabi po ni Mr. Jason talagang mahilig yan sa propaganda, yang si Risa. So, pag-uusapan po natin mamaya guys, kasi nga, napaka-controversial po ito, no? Ipapakita ko sa inyo na marami na po talagang mga lawyers, mga law firm, na nagre-request po sila sa korte mga kaibigan. Kasi nga, ito pala guys, matagal na palang inihintay ito, yung desisyon ng korte. Ito na nga, no, finally, lumabas na po ang desisyon ng korte mga kaibigan. So, anong next niyan?
Ang sunod dyan, paparusahan na po mga kaibigan. Tama yun, dapat parusahan. Dahil 1.8 billion kung hindi ako nagkakamali. Malaking pera yan. Pag nakulong ka dyan, 100 years. Baka 200 years eh. So mamaya po pag-uusapan po natin yan, no? At meron po tayong good news. Ito po, no, Mayor Baste, mga kaibigan ng Davao City, ginalingan na naman. Naku, may bubula na naman bibig dyan. Ito naman kasi si Mayor Baste, bakit kasi ginagalingan pa? Ha? Good job po, Mayor Baste. Nakatanggap po siya ng award, guys, no? Hall of Famer, no? Mamaya po pag-uusapan din natin yan. At itong si Vice President Sara Duterte, meron po siyang pahayag, guys. Meron po siyang, nagpaabot po siya ng pagbati sa araw na pala ng Davao, guys. Ngayon, itong araw na to, no? Araw ng Davao. Ayan, mamaya po ha, pag-uusapan po natin yan. At marami pa po tayong mga issue, guys, na isisiwalat po ni Mr. J. Sonsa. Mamaya po, guys, pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan mga kaibigan, thank God it's Friday. At unang-unang araw po ng Marso mga kaibigan, no? Siyempre, mag-extend din tayo ng ating greetings sa Happy Davao Day. Yun, galing! Davao Day pala ngayon. Araw ng Davao mga kaibigan. O palakpakan nyo naman guys. Ang galing. So marami po silang mga doon ngayon. No? Marami po silang mga palabas. Meron silang mga celebration at meron silang mga concert. Andun yata yung Aegis eh. Tsaka yung si Juan Carlos. No? Malamang andun din. Sa marami po silang mga bisita doon. Dahil araw ng Davao. Ayan, no? So salamat po tayo guys sa ating mga siyempre, no, sa ating mga kababayan dyan sa abroad, ang ating mga OFW, saludo po kami sa inyo, palagi kong sinasabi, dahil kayo ang tunay na mga bagong bayani. At dapat lang tayong magpapasalamat mga kaibigan sa ating mga OFW dahil sila po ang may malaking ambag sa ating ekonomiya. Okay? At siyempre, nangungumusta din tayo sa ating mga kababayan dito, no, ating mga avid listeners, mga viewers, ang ating mga subscribers, yes, ang dami na natin dagdag pa subscribers, baka meron pang hindi nakapag-subscribe dyan, no? Pindutin nyo na. At syempre, ang ating mga members, marami na din tayong members guys, no? So maraming salamat po sa ating mga members. Ayan. So, eto na nga, umpisahan na agad natin guys. Pero, sabi ko nga sa inyo, palagi kong sinasabi to sa inyo kailangan nyo magtanong at mag-comment sa bandang dulo po para babasahin natin yung mga comments nyo, mga tanong nyo, para tuloy-tuloy po yung discussions natin, guys. Ayos ba tayo dyan? Okay? Hello, Joel Arellano. Ayan si Vilda Galban. Si Vivian Fontanilla. Sir, how to send you po via GCash? Pasensya na po, Vivian. Wala po tayong GCash. Wala po tayong ganun. Pasensya na po Hi, Elena Calapis, hello, happy Friday. Oo, March na po ngayon, no? Araw ng mga Davaoenos. Ayan, si Corazon Austero, Elizabeth Xiao, Glory Hapman, Te Adipuen, Ming Lee, si Elena Calapis, Elizabeth Xiao, si Viviana Cruz, Cynthia Tia, Elizabeth Xiao, Beata Galban, si Chris Tabelo, Leo Bonag, Norma Jalava, ayan, si Nene Esteban, Yamada Cherry, ayan kinabahan na. Alma Jornales, Elizabeth Xiao, si Cher, andito din. Si Wang Yoni, shoutout si Elena Calapis, Zinaida Puerte, sino pa? Ayan sila si Corazon Austero, andito din si Sandy Escolano, Julius Castillo, Jenny Jarumay, hello. Leonel Pakingan, Elena Calapis, Sandy Escolano, Yamada Cherry, at marami pang iba. Mamaya po guys, babasahin po natin yung mga mga comments at mga tanong nyo. Kaya kailangan nyo magtanong para mabasa po natin. Alfonso Horado Jr., ang ating Force Honor, maraming salamat. Chris Banastas, si Chrissy Brooks, andito din mga kaibigan. Ayan po, no? At si Menchi Hizon. Sino pa hindi natawag? Lynn Cordinera, ayan. Noime Paloma, Wilma Smith, Felicidad Apau. Ayan po. Ang dami na pala nag-antay sa atin, no? Sinong humabol? May humabol pa?
Paula Tobias, watching from South Korea. Taga South Korea pala itong si Tobias. Joel Arellano. Ayan po. Okay, umpisahan na kagad natin guys. Siyempre, unahin muna natin ang good news. Di ba? Kasi puro na lang tayo bad news eh. Good news muna tayo mga kaibigan. Pakinggan muna natin si BP Sara. No? Alamin muna natin guys, itong kanyang magandang message. Ito po, tingnan nyo sa inyong screen. Ayan po guys, ang message po ni BP Sara. Araw ng Davao. Ayan. Lakihan natin para mabasa ng lahat. Ayan po, ayan o. Ayan po, para mabasa nyo guys. Ayan, message from 87th na pala mga kaibigan. Pang 87th araw ng Davao na pala ngayon, March 1, 2024. March 1 pala, no? Galing Ayan po, tingnan nyo guys sa inyong screen. Mga, ano pag sinabi niya dito? Lakihan nga natin kasi hindi natin mabasa ang late eh. Ayan. Mga kasigurunan or kaigsuunan pala. Bisaya pala to, akala ko. Si Paul Rivales, Norma Luz, Irene Capada. Sabi dito guys, mga kaigsuunan kong Davaoenyo. Assalamualaikum. Yan, akong gipaabot ang akong kinasing-kasing, mga kalipay sa atong mga kaigsuunang Davaoenyo sa syudad ng Davao, diin ang tanan, madasigon, mga gasaulog sa 87th araw ng Davao. Happy araw ng Davao kaninyong tanan. Okay, ang ibig pong sabihin nun guys, kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, from the bottom of my heart, ang iyang, sa kanyang kaligayahan, no? Sobrang saya niya, no? Sa atong mga kaigsuunan, sa ating mga kapatid na mga Davaoenyo, sa syudad ng Davao. Yan dahil nagse-celebrate sila guys sa 87th araw ng Davao. Ang pagsaulog sa araw ng Davao usa ka pasundayag sa kadugayon o kalawmon sa kasaysayan, grabe. Kasaysayan, garbo o kabilin sa mga Davaoenyo. Kini napamatuod sa kaligon, liit kasi ng mga letters. Ayun, yan, malakihan natin. Ayan. Kadugayon at kalawmon sa kasaysayan, garbo o kabilin sa mga Davaoenyo. Kini nagpamatuod sa kaligon, katakos o matinud-anong pagdumala o pag-amuma, dili lamang sa lokal ng gobyerno, kung dili apil pud ang mga kinatibukan ang lumulupyo sa syudad ng Davao. Napakalalim mga kaibigan na Bisaya. Nalipay ko nga luyos sa mga pagsulay o hagit sa kinabuhi ang mga Davaoenyo, nagpabiling maligon, malaumon o matinog haon at pagbangon og sa pagmaningkamot alang sa kalampusan sa tanan. Ayan. Hinaot nga luyo sa mga pagbag-o ang tanan padayon sa pakiguban, pakigtimbayayong o pagsusuporta sa mga makabuot nako ang mga damgo, makabuot nako ang damgo, no, yung maabot yung pangarap, parang ganon. Maabot yung mga pangarap natin, parang ganon. Ang mga damgo alang sa kaayuhan sa mga lumulupyo dinhi sa atong syudad. Yung mga mga kaibigan, sana maabot yung mga pangarap natin sa mga Davaoenyo, parang ganon po mga kaibigan. Sa atong pagsaulog sa ika-87th araw ng Davao, nahingkamot ko na ang tanan magpalipayon, madasigon o magpalaumon sa kanunayon o higit nga kalinaw o kalambuan alang sa tanan. Ayan, mga kababayan, patuloy
tayo maging matatag tungo sa ating bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po ang kanyang message, mga kaibigan, sa ika-87th araw ng Davao po, si Vice President Sara Duterte. Yan po, palakpakan po natin, guys. Napakasaya. Ayan, good news yun, ha? Magandang balita yan sa mga taga Davao. Ayan, di ba? So may celebration pala sila ngayon, no? May mga pa-concert. Siyempre, alam nyo na, di ba? Siyempre, araw ng Davao, eh. Ito po, ha? Ito pa, meron pa tayong isang good news, mga kaibigan. Hindi lang isa. Dalawa po ang ating good news, guys. Ayan po. Palakpakan natin, guys, si Mayor Baste Duterte. Davao Central 911 gets Hall of Fame Award. Palakpakan po natin, guys. Grabe, ginalingan na naman ni Mayor Baste ng Davao, mga kaibigan. Ha? Ayan, no? Ginalingan na naman ni Mayor Baste ng Davao City. Nako, may bubula na naman bibig dyan. Sigurado na naman may bubulang bibig dyan. Sigurado ako dyan. Ayan, no? Nakatanggap po sila ng award, mga kaibigan. Itong 911 ng Davao Central. O, ipakita ko sa inyo. Ayan po. O, ayan, o. Ito po ang message ni Mayor Baste ng Davao City. Congratulations, Davaoenyo. Davao City Central 911 is Hall of Fame awardee for Best Government Emergency Management and Response Team in the country during the 22nd Gawad Kalasag Special Awards of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, or the NDRRMC. The Kagawad Kalasag is considered the highest award given to local government units in the country that have shown notable disaster risk reduction and management response, as well as humanitarian assistance programs. Ang galing talaga ng Davao. Ibang klase talaga si Mayor Baste. O, ayan na. May maiinggit na naman dyan, sigurado. Mayor Baste, bakit kasi ginagalingan mo pa? Huwag mo kasing galingan. Kasi maraming naiinggit. O, sabi dito, Davao City has won the award several times in the past, making it the first local government unit in the Philippines to have been inducted as a Hall of Famer. Grabe, no? Palagi pala sila nakakuha, guys, ang Davao City. Ibang klase talaga to si Mayor Baste. Ibang klase talaga ang Davao, mga kaibigan. Good job! Good job, Mayor Baste. Kudos! Kudos po sa ating mayor, guys, ng Davao City. Palakpakan nyo, guys. Palakpakan nyo naman si Mayor Baste, kaya grabe naman kayo. Ito po, pakita ko lang sa inyo, guys. Ayan po, oh. Congratulations, Davaoenos, Davao City. Central 911. Ayan. Napakagaling talaga. Believe talaga ako, guys. Oh, ngayon, yung mga bumabatikos dyan, yung palaging bumabatikos dyan, oh, meron ba kayong ganyan? Hall of Famer ba yung lugar nyo? Hall of Famer ba yung district nyo? Baka nga yung district nyo, walang walang award eh. Oh, yung mga ano dyan, Tambaloslos. Oh, yung lugar mo Tambaloslos, ang daming nagrereklamo. Sabi, lubak-lubak daw yung daan nyo dyan, Tambaloslos. Ayusin mo naman. Nakakahiya. Oh, marami po nagrereklamo sa lugar po ni Tambaloslos, mga kaibigan. Oh, ikaw, Madam Risa, kumusta naman ang inyong lugar? Taga saan ba yan? Madam Risa, may nagawa ka ba dyan? Sa Senado? Oh, pinag-iinitan mo ang mga Duterte. Tingnan mo ang Davao. Pagmasdan mong mabuti kung ano ang ginawa nila sa Davao. Ang dami nilang awards. Ang dami nilang accomplishments. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, marami. As in, marami. So, nagpapakita po, guys, na talagang nagtatrabaho po sila. Nagtatrabaho po sila ng maigi. At ginawa po nila, guys, ang kanilang mandato. Yes, bravo, Mayor Baste. Mayor Baste Duterte ng Davao City. Bravo po. Congratulations. Oh, di ba? Baka may masabi pa kayo, ha?
Siyempre, may masabi pa rin yung mga iba dyan. Di ba? Alam nyo na, di ba? Ito po, pakita lang natin guys. Itong updates po. I-play natin. Mga kaigsuunan kong Dabawenyo, Assalamualaikum. Akong ginapaabot ang akong kinasing-kasing nga kalipay sa atong mga kaigsuunang Dabawenyo sa syudad sa Davao, diin ang tanan madasigon nga gasaulog sa 87th araw ng Davao. Happy Araw ng Davao kaninyong tanan. Ang pagsaulog sa Araw ng Davao usa ka pasundayag sa kadugayon ug kalawmon sa kasaysayan, garbo ug kabilin sa mga Dabawenyo. Kini nagpamatuod sa kalig-on, katakos ug matinud-anong pagdumala ug pag-amuma dili lamang sa lokal nga gobyerno kung dili apil na pod ang kinatibuk ang lumulupyo sa syudad sa Davao. Nalipay ko nga luyo sa mga pagsulay ug hagit sa kinabuhi ang mga Dabawenyo nagpabiling maligon, malaumon ug matinguhaon sa pagbangon ug sa pagpaningkamot alang sa kalampusan sa tanan. Hinaot nga luyo sa mga pagbag-o ang tanan padayon sa pakig-uban, pakiktimbayayong ug pagsuporta para makabot nato ang mga damgo alang sa kaayuhan sa mga lumulupyo dinhi sa ato ang syudad. Sa atong pagsaulog sa ika-87th araw ng Davao, nang hinaot ko nga ang tanan magmalipayon, madasigon ug magmalaumon sa kanunayon ug hingpit nga kalinaw ug kalambuan alang sa tanan. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Yes, mga kaibigan, palakpakan po natin guys. Ayan po. Napakaganda talaga ng balita ngayon. March 1 po mga kaibigan, no? Unang araw ng Marso. Ang ganda kaagad ng balita. 'Di ba? Araw ng Davao at ito namang si Mayor Baste Duterte nakatanggap din ng award sa kanyang 911 response, no? Hall of Famer po mga kaibigan. Good job. Good job po sa Davao City. Ayan po mga kaibigan ang ating magandang balita ngayong March 1. Pagkatapos po ng magandang balita, ito naman ang karma na balita. Tapos na tayo sa tapos na po tayo sa magandang balita ha. Puntahan naman natin si Virus. Gusto niyo si Virus, guys? Ito po Ipakita ko lang sa inyo to guys bago po natin pag-usapan si Virus. Mga kaibigan, may papakita lang ako sa inyong picture, no? Ayan po guys, ano ba yan? Pudinet, ano yan? Pudinet, anong picture? Anong masasabi niyo dyan, mga kaibigan? Bahala na kayong humusga. Pudinet, ano yan? Paano niyo i-explain ito, mga kaibigan? Paki-explain nga, guys. Mga kaibigan, ako po'y nananawagan at pakitulungan po akong i-explain ito dahil hindi ko po ma-explain. Ano po ibig sabihin nito guys? Itong nakikita niyong larawan sa inyong screen sa computer. Ay nako. Anong ibig sabihin nito? Bakit may before tapos may during PhilHealth? Parang may parang may after tapos parang before tapos may after. Parang ganoon eh. Parang biglang biglang naging blooming. Bakit gano'n? Ang sabi po ni Mr. Jason sa mga kaibigan, kasama po doon sa illegal na ginamit nila na di umano'y fund sa PhilHealth, mga kaibigan, ang nakalagay doon, sinama yung pagpapaganda. Bakit pati yung pagpapaganda sinama doon? Ibig sabihin, mga kaibigan, illegal talaga ang kanilang ginawa. Kaya ba siya ay naging blooming? Bakit ganun?
Bakit biglang naging ano, no? Nagbukang artista, mga kaibigan. Samantalang dati, ewan ko lang kung ano po masasabi ko dito, pero ako guys, mahirap po mahirap po mamintas. Pero marami po nagsasabi, mga kaibigan, hindi lang po ako nakatuklas dito guys. Pati po si Mr. Jason Sa. Bakit po nagkakaganito? Sa bagay, 1.8 billion sa PhilHealth, mga kaibigan. Ito po, ipakita ko sa inyo ha. Ipakita ko sa inyo. Saan na ba yun? Baka sabihin naman nila, fake news tayo dito. Saan na ba yun? Wait lang, mga kaibigan ha. Ito po ha, basahin natin guys ha. Lawyers. Okay, lawyers ha. Mga abogado. Okay, babasahin ko sa inyo ha, kasi hindi ko na-post eh. Basahin ko lang sa inyo guys. Lawyers urge Hontiveros to return 1.7 billion illegal bonuses of PhilHealth during her term. 1.7 billion pala, mga kaibigan. 1.7 billion pesos illegal bonuses of PhilHealth during her term, mga kaibigan. Ganon pala kalaki, guys. 1.7 billion. Pero bakit po pinapasauli nitong mga lawyers itong 1.7 billion? Ibig sabihin, meron talagang kabalastugan. Kasi mga abogado to eh. Hindi naman to mga ordinaryo lang na mga manggagawa. Sila po ay mga abogado at nananawagan po sila guys na ibalik ang 1.7 billion na mga bonuses ng PhilHealth. Marami sana makikinabang nun, mga kaibigan, na ating mga kababayan na siyempre nangangailangan din ng tulong. Tulong pang medical assistance para malasakit center, di ba? Kaya ako sa inyo guys, pumunta na lang kayo sa malasakit center. Sigurado pa kayo. Kasi sa PhilHealth na yan. Ngayon, mga kaibigan, bakit po pinapabalik nila ang 1.7 billion pesos na di umano'y illegal na mga bonuses? Ang sabi dito guys, sa balita, itong si Virus, meron daw had some trouble in her previous political performance when she